Althea, tapos na tayo. Pirpirmahan mo ang mga papel na ito o palalayasin kita rito nang wala kahit isang sentimo. You are no longer part of my future. You're just a burden now, a heavy weight that's pulling me down from my success. Ang boses ni Marco ay kasing lamig ng hanging umiihip sa labas ng kanilang mansyon. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng pagsisisi. Ang mga salitang binitiwan niya ay parang mga matatalas na piraso ng bubog na pumasok sa pandinig ni Althea. Dahan-dahang hinihiwa ang bawat himaymay ng kanyang puso. Sa mga sandaling iyon, hawak pa ni Althea ang sandok. Ang usok mula sa niluluto niyang chicken tinola ay humahalimuyak sa buong kusina. Ang paboritong ulam ni Marco na maingat niyang inihanda para sa kanilang ikalimang anibersaryo. May paso pa ang kanyang hintuturo dahil sa pagmamadaling matapos ang hapunan, isang maliit na sakripisyo para sa lalaking inakala niyang kanyang mundo. Ngunit ang bango ng luya at manok ay biglang naging lasa ng abo sa kanyang lalamunan. Nabitawan ni Althea ang hawak na sandok. Bumagsak ito sa sahig na gawa sa mamahaling marmol. Lumikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa katahimikan ng silid. Ngunit mas malakas ang tunog ng pagkabasag ng kanyang mga pangarap. Ang kanyang mga kamay na sanay sa pag-aalaga at pagpapalambot ng bawat sulok ng kanilang tahanan ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Marco, anibersaryo natin ngayon, bulong ni Althea. Ang kanyang boses ay halos isang pagsamo na lamang. Naghanda ako. Akala ko ba magdiriwang tayo? Isang mapang-uyam na tawa ang sumagot sa kanya. Ngunit hindi ito galing kay Marco. Mula sa likuran ng kanyang asawa, lumabas ang isang babaeng nakasuot ng hapit na pulang damit, si Letty. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na sapatos ay parang pagpako sa dignidad ni Althea. Anniversary? Oh, please Althea, gising na girl. Isang hamak na katulong na hindi marunong mag-ayos ng sarili ang kailangan ni Marco sa tabi niya sa mga business gala. Look at yourself. Amoy bawang ka. At ang suot mo, my God, parang basahan na pinulot sa kalsada. Sabi ni Letty, habang nakapulupot ang braso sa leeg ni Marco. Hindi gumalaw si Marco. Hinayaan lang niyang haplusin siya ng ibang babae sa harap ng kanyang asawa. Ang mga matang dati ay puno ng pangako ng pag-ibig, ngayon ay puno na ng pandidiri. Letty is right. Dugtong ni Marco. Ang kanyang tinig ay walang emosyon. I need a woman who matches my status. Ang isang tulad mong ulila at walang pinag-aralan ay hanggang dito na lang. I've already reached the top, Althea. At sa ituktok na yon walang lugar para sa isang taong ang alam lang ay magluto at maglinis. Pumasok din sa eksena ang kanyang biyenan, si Doña Imelda na may dalang mga maleta. Ibinagsak niya ang mga ito sa paanan ni Althea nang walang kaabog-abog. Huwag mo nang pahabain pa ito, Althea. 5 taon kitang pinagtiisan kahit baog ka at walang maibigay na apo sa pamilya namin. Malas ka sa buhay ng anak ko. Ngayong CEO na si Marco ng sarili niyang kumpanya, hindi ka na namin kailangan. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security guard para kaladkarin ka palabas. Sigaw ng matanda. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Althea. Ang bawat salita ay parang latigo na humahampas sa kanyang likuran. Nararamdaman niya ang init ng mga luhang nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit pinilit niyang huwag itong hayaang pumatak. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal, tuyong-tuyo at mahapdi. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay isang paalala ng sakit, isang masidhing kirot na tila binubunot ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Dahan-dahang lumakad si Marco palapit sa kanya at iniabot ang isang panulat. Pirpirmahan mo ito o kusa naming itatapon ang lahat ng gamit mo sa labas, kasama ang lumang notebook ng nanay mo
na paulit-ulit mong tinititigan na parang ginto. Sa pagbanggit ni Marco sa notebook ng kanyang ina, doon lamang nagkaroon ng kislap ng galit sa mga mata ni Althea. Iyon na lamang ang natitirang alaala ng kanyang nakaraan, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na bago siya naging asawa ni Marco, siya ay isang taong may sariling pangalan at pangarap. Wala kang karapatang hawakan ang gamit ng nanay ko, madiing sabi ni Althea, bagamat ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Wala akong pakialam. Lumayas ka na. Sigaw ni Marco, sabay hablot sa braso ni Althea. Kinaladkad niya ang asawa patungo sa malaking pintuan ng mansyon, habang si Letty at Doña Imelda ay nakatingin lamang na may mga ngiting mapang-api. Binuksan ni Marco ang pinto at walang awang itinulak si Althea palabas. Bumagsak siya sa matitigas na bato ng driveway. Kasabay nito ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan na tila ba nakikiramay ang langit sa kanyang pait. Ang kanyang mga gamit, ang iilang lumang damit at ang mahalagang notebook ay isinunod na ipinatapon sa kanya. Nabasa ang mga ito sa putikan. Mula ngayon, huwag mo nang gagamitin ang apelyido ko. You are nothing, Althea. Nothing! Ang huling mga salita ni Marco bago nito malakas na isinara ang pinto. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng dilim at lamig. Nakaluhod si Althea sa basang semento. Ang ulan ay humahaplit sa kanyang balat. Ngunit ang lamig sa labas ay wala pa sa kalahati ng ginaw na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Niyakap niya ang nabasang notebook ng kanyang ina. Idinikit ito sa kanyang puso habang ang kanyang mga hikbi ay nalunod sa ingay ng kulog. Saan ako pupunta? Saan magsisimula ang isang pusong winasak ng taong pinag-alayan ng lahat? Sa gitna ng dilim, isang katanungan ang pilit na bumabangon sa kanyang isipan. Hanggang kailan ako magiging biktima ng kanilang kalupitan bago ko matuklasan ang tunay na lakas na matagal nang nakatago sa aking pagkatao? Ang ulan ay hindi humuhupa. Tila isang walang katapusang paghikbi ng langit na nakikiramay sa kanyang kalagayan. Ang bawat patak nito sa semento ay lumilikha ng maliliit na daloy ng maruming tubig na humahalo sa kanyang luha. Hawak ng mahigpit ni Althea ang kanyang lumang notebook, ang tanging yaman na natira sa kanya matapos ang 5 taon ng pagtitiis. Sa loob ng mansyong hindi na niya matatawag na tahanan, naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang kanyang mga paa ay namamaga at basang-basa. Ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi lamang dahil sa layo ng kanyang nilalakad, kundi dahil sa bigat ng pagtataksil na pilit niyang tinatanggap. Ang mansyon ni Marco ay unti-unting naglalaho sa kanyang paningin, kasama ng lahat ng mga alaala ng hapunan at mga pangakong napako. Narating niya ang isang bahagi ng lungsod na tila hindi naabot ng liwanag ng mga neon lights ng mga skyscraper. Dito, ang mga gusali ay luma. Ang mga dingding ay binalot ng lumot. At ang mga daan ay puno ng mga basurang hindi pa nakukuha. Napadpad siya sa ilalim ng isang tulay kung saan ang ingay ng mga dumadaang sasakyan sa itaas ay tila isang dagundong na nagpapaalala sa kanya na sa labas ng mundong ito, ang buhay ay patuloy na tumatakbo. Kahit siya ay tila huminto sa paghinga. Sa isang sulok ng ilalim ng tulay, nakita niya ang isang maliit na batang lalaki na nakabalot sa isang manipis at punit-punit na kumot. Ang bata ay nangangatog sa lamig. Ang kanyang mga mata ay pikit habang sinusubukang makatulog sa kabila ng ingay ng kapaligiran. Sa harap ng bata ay may isang maliit na garapon. Halos walang laman. Hindi man niya kilala ang bata. Naramdaman ni Althea ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Sa kabila ng sariling gutom at pagod, lumapit siya rito. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang maliit na tinapay na naitago niya bago siya pinalayas ni Marco. Hiniwa niya ito gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri at inilagay sa malinis na bahagi ng karton na nakalatag sa tabi ng bata. "Kumain ka!" Mahinang sambit ni Althea. Nagmulat ng mata ang bata
Gulat na tumingin sa kanya. Hindi siya nagsalita. Kinuha lamang ang tinapay at mabilis na kinain ito. Sa sandaling iyon, ang pagbabahagi ng isang kapirasong pagkain ang tanging nagbigay kay Althea ng pakiramdam na siya ay tao pa rin, na sa kabila ng pagiging wala sa paningin ni Marco, siya ay may kakayahan pa ring magbigay ng kahit kaunting liwanag sa buhay ng iba. Samantala, sa loob ng isang mamahaling restaurant, si Marco at si Letty ay kasalukuyang nakaupo sa isang mesa na puno ng pagkaing hindi man lang nila nauubos. Ang tawanan nila ay umaaling-awngaw sa loob ng silid, isang malupit na kaibahan sa katahimikan at dilim ng kalsadang kinalalagyan ni Althea. Sabi ko naman sa'yo, hindi na yun babalik. Wika ni Letty habang umiinom ng mamahaling alak. Ang babaeng yun, masyadong mababa ang tingin sa sarili para lumaban. Siguradong hanggang ngayon, umiiyak pa rin yun sa kung saan. Tumawa si Marco at hinawakan ang kamay ni Letty. Hayaan mo na siya. Ang mahalaga, wala na siyang sagabal sa mga plano ko para sa susunod na bidding ng Reyes Corporation. Siya ang dating bahagi ng buhay ko na dapat nang ibaon sa limot. Sa ilalim ng tulay, napatingin si Althea sa isang lumang telebisyon na nakapatong sa isang mesa ng mga tindero sa gilid ng kalsada. Ang screen nito ay malabo, puno ng guhit at ingay, ngunit malinaw pa rin ang mukha na lumabas dito. Ang logo ng Reyes Corporation ay nakatutok sa gitna ng screen. Si Don Teodoro Reyes, ang lalaking pilit na kinalimutan ng kanyang ina, ay nagbibigay ng pahayag tungkol sa malaking proyekto na kanilang sisimulan. Naramdaman ni Althea ang pagpintig ng kanyang dibdib. Ang mga alaala ng kanyang ina, ang mga kwentong pilit niyang inunawa noong bata pa siya, ay unti-unting nagiging malinaw. Ang notebook na hawak niya ay hindi lamang isang simpleng koleksyon ng mga guhit. Ito ay isang susi. Ano ang ugnayan ng kanyang ina sa lalaking nasa telebisyon? Bakit palaging binabanggit ng kanyang ina na ang pamilyang Reyes ang dahilan ng kanilang pagtago? Sa kabila ng pagod at sakit, ang kuryosidad ay nagsimulang sumiklab sa kanyang isipan. Hindi na lamang siya isang babaeng itinapon. Siya ay isang babaeng may tanong na kailangang sagutin. Ang gabi ay unti-unting lumilipas at sa ilalim ng tulay kung saan siya pansamantalang nakasilong, ang katahimikan ay nababasag lamang ng malalayong busina ng mga truck na dumadaan sa highway. Hindi mapikit ni Althea ang kanyang mga mata. Sa bawat pag-ikot niya sa matigas na semento, ang mga imahe ng kanyang nakaraan at ang mukha ni Don Teodoro Reyes sa lumang telebisyon ay naghahalo-halo sa kanyang isipan. Inilabas niya ang kanyang notebook mula sa loob ng kanyang basang cardigan. Dahil sa ulan, ang ilang pahina nito ay medyo humiwalay na sa pagkakatahi, ngunit ang bawat guhit at disenyo na ginawa ng kanyang ina ay nananatiling malinaw at buhay. Ang mga ito ay hindi lamang basta drawing. Ang mga ito ay mga plano ng gusali, mga arkitekturang tila galing sa isang panaginip, at mga detalyeng hindi kayang likhain ng isang karaniwang tao. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa isang maliit na bukol sa loob ng makapal na pabalat ng notebook. Ito ang dahilan kung bakit pilit itong kinukuha ni Marco kanina bago siya itinaboy. Ang susi. Dahan-dahan, ginamit ni Althea ang isang maliit na karayom na nakakabit sa tela ng kanyang bag upang pry open ang tahi ng balat ng notebook. Ang tela ay mapunit na at mula sa loob nito ay nahulog ang isang maliit na susi na gawa sa tanso na may nakaukit na simbolo ng isang korona at ang letrang R. Reyes! Mahinang bulong ni Althea. Ang letrang iyon ay tila isang sumpa at isang pangako sa iisang pagkakataon. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang haplos ng kanyang ina noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Althea, anak, ang talento mo ay parang isang apoy. Kung ilalabas mo ito sa maling panahon,
Masusunog ka ng mga taong inggit sa ningning mo. Itago mo ang kakayahan mo hanggang sa dumating ang araw na ikaw na mismo ang magtatakda kung paano ito magnining-niningning. Nang hindi niya noon naintindihan ang sinabi ng kanyang ina. Inakala niyang ang pagtatago ng kanyang talento ay para lamang sa kapayapaan ng kanilang pamilya. Ngunit ngayon, sa gitna ng kanyang pagkawasak, napagtanto ni Althea na ang kanyang ina ay may pinoprotektahan. Hindi lamang ang kanyang sarili, kundi ang isang legasiyang mas malaki pa sa anumang mansyon o kayamanan. Habang nakatingin sa susi, isang anino ang gumalaw sa hindi kalayuan. Sa labas ng liwanag ng isang madilim na poste ng ilaw, may isang lalaking nakasuot ng madilim na suit ang nakatayo. Nakatanaw sa gawin ni Althea. Hindi ito lumalapit, ngunit hindi rin ito umaalis. Ang kanyang tindig ay seryoso, tila isang gwardiya na nagbabantay sa isang mahahalagang hiyas. Naramdaman ni Althea ang isang pangamba na gumagapang sa kanyang likod. Ang lalaki ay hindi isang pulubi, hindi rin isang tambay. Ang kanyang suot ay malinis, mamahalin ang tela, at ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa paligid, kundi direkta lamang sa notebook na hawak ni Althea. Mabilis na itinago ni Althea ang notebook sa loob ng kanyang damit at tumayo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, isang kaba na hindi dulot ng takot, kundi ng kuryosidad. Sino ang lalaking ito? Bakit siya narito sa isang lugar na kinatatakutan ng marami? Bago pa man makapagsalita ang lalaki, biglang may dumaan na isang malaking truck na humarurot sa kalsada, nagdulot ng malakas na alikabok at ingay na bumalot sa buong paligid. Nang mawala ang alikabok at humupa ang ingay ng makina, lumingon si Althea sa lugar kung saan nakatayo ang lalaki. Wala na ito roon. Tanging ang hangin na lamang ang naroon at isang piraso ng papel ang naiwan sa semento na inilipad ng hangin patungo sa paanan ni Althea. Dinampot niya ito. Ito ay isang business card, walang pangalan, tanging isang address lamang ang nakasulat. Ang opisina ng isang kilalang law firm sa gitna ng lungsod. Sa ilalim ng address, may isang maikling nota na nakasulat sa kamay. Ang katotohanan ay hindi na kayang itago ng pananahimik. Handa ka na bang bawiin ang nararapat sa iyo? Napahigpit ang hawak ni Althea sa papel. Ang kanyang mga mata, na kanina lamang ay puno ng luha ng pagdurusa, ay nagsimulang magbago. Ang pait ay dahan-dahang napapalitan ng isang kakaibang lakas. Hindi siya uuwi sa Marco na nagtapon sa kanya. Hindi siya magmamakaawa sa taong yumurak sa kanyang dangal. Kung ang susi na ito ang pintuan sa kanyang nakaraan, sisiguraduhin niyang pagbubuksan niya ang sarili patungo sa isang hinaharap kung saan siya ang magtatakda ng mga patakaran. Ang mga sumunod na araw ay naging isang mahabang pagsubok ng pagtitiyaga para kay Althea. Hindi siya pumunta sa opisina ng law firm na nakasulat sa card. Sa halip, ginamit niya ang iilang barya na napulot niya sa kalsada para bumili ng ilang piraso ng chalk at mga lumang papel mula sa isang junk shop. Ang kanyang pansamantalang tirahan, ang madilim na pader ng ilalim ng tulay, ay nagsimulang magbago ng anyo. Sa bawat pagkakataon na ang init ng araw ay tumatagos sa mga siwang ng tulay, si Althea ay abala sa pagguhit. Hindi lang ito mga guhit na walang saysay. Ang bawat linya na idinidikit niya sa semento ay may buhay. Iginihit niya ang isang malaking puno na may mga sangang tila yumayakap sa mga batang walang tirahan na madalas tumambay doon. Ang mga bunga ng puno ay mga makukulay na bituin, sumisimbolo sa mga pangarap na pilit nilang itinatago sa kanilang mga puso. Ate, parang totoo naman ang mga prutas, bulong ng batang lalaki na binigyan niya ng tinapay noong unang gabi. Ang kanyang mga mata, na dati ay malungkot at blangko, ay nagniningning na ngayon sa tuwa. Ngumiti si Althea, isang nangiting hindi sa pilitan, isang nangiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao.
Dahil ang mga pangarap, kapag inalagaan mo, lumalago rin gaya ng punong ito. Junjun. Ang mga dumadaang tao sa gilid ng kalsada, mga vendor, mga jeepney driver na nagpapahinga, at mga nanay na naglalakad pa uwi, ay nagsimulang huminto at tumingin. Ang dating madilim at mabahong pader ay naging isang gallery ng pag-asa. Ang mga tao, sa kabila ng kanilang sariling kahirapan, ay nakakita ng isang bagay na matagal na nilang kinaligtaan, ang kagandahan sa gitna ng hirap. Habang ang lahat ay nakatuon sa sining ni Althea, hindi niya namalayan na sa hindi kalayuan, may isang itim na luxury car ang nakaparada. Sa loob ng sasakyan, si Attorney Valeriano, isang matandang abogado na may matatalim na paningin, ay nakatanaw mula sa bintana. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga tao, kundi sa paraan ng paghawak ni Althea sa chalk. Isang kakaibang gilas na tanging ang mga race lamang ang nagtataglay. Siya nga, mahinang sambit ng abogado sa kanyang sarili. Ang estilo ng pagguhit, ang paraan ng pagbalanse ng espasyo, walang duda, apo siya ni Don Teodoro. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, si Marco ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento para sa kanyang bidding. Ngunit sa tuwing tumitingin siya sa mga plano ng gusali, nakakaramdam siya ng isang hindi maipaliwanag na inis. Ang mga disenyo na inilabas ng kanyang team ay tila kulang, tila walang kaluluwa. "Letty, bakit parang walang magic ang mga planong ito?" Galit na sabi ni Marco habang hinahagis ang mga papeles sa lamesa. "Siguro kasi wala ka na nung asawa mong mahilig sa arte." Sagot ni Letty nang walang pakundangan habang nag-aayos ng kanyang mga kuko. Dati, kapag may problema ka sa design, siya ang laging tumutulong sa'yo, di ba? Yung mga sketch na tinatapon mo sa basurahan, yun pala ang nagpapanalo sa'yo noon. Natigilan si Marco. Ang mga salitang yun ay parang isang sampal. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanggi na ang kanyang tagumpay ay utang niya sa taong itinaboy niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, alam niyang ang mga obra na nagdala sa kanya sa tuktok ay galing sa notebook na kinamkam niya kay Althea. Ang notebook na yon, ang notebook na naiwan niya noong gabing itinaboy niya ang kanyang asawa. Si Althea, sa ilalim ng tulay, ay hindi alam na ang kanyang sining ay nagsisimula nang gumuhit ng landas patungo sa katotohanan. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagguhit, napaupo siya sa gilid. Pagod, ngunit payapa. Ang pagod sa kanyang katawan ay ginagamit niya para makalimutan ng hapdi sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang paghinga, naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Attorney Valeriano na dahan-dahang lumalapit, hawak ang card na iniwan nito noong nakaraang gabi. "Ang iyong sining ay hindi lamang palamuti sa pader, Althea," malumanay na wika ng abogado. "Ito ay isang boses, at sa wakas, dumating na ang panahon para marinig ng mundo ang boses na matagal mong kailangang itago." Napahawak si Althea sa kanyang dibdib. Ang oras ng pagtatago ay malapit nang matapos. Ang ulan sa labas ay tila humihinto, nagbibigay daan sa isang malamig na simoy ng hangin. Nakatayo si Althea sa harap ni Attorney Valeriano. Ang kanyang mga kamay ay marumi pa ng chalk, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Ang abogado ay hindi nagmamadali. Tiningnan niya ang pader na puno ng mga dibuho ni Althea bago siya muling tumingin sa dalaga. "Althea Reyes, ang pangalang matagal nang ipinagkait sa iyo ng mundong ito," wika ni Attorney Valeriano. Parang may humampas sa dibdib ni Althea. "Reyes, ang lolo ko, si Don Teodoro. Ang iyong ina, si Elena, ay ang kaisa-isang anak na minahal ni Don Teodoro. Ngunit ang pag-iibigan nila ng iyong ama ay itinuturing na iskandalo ng pamilya noong panahong iyon. Pinili ng iyong ina na iwanan ng lahat para maprotektahan ka. Ang notebook na hawak mo,
Iyon ang pruweba ng kanyang husay at ang mga disenyo na naging pundasyon ng Race Corporation. Ang disenyong ninakaw at ginamit ni Marco para sa kanyang sariling karera. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Hindi ito simpleng pagtataksil sa asawa. Ito ay pagtataksil sa kanyang buong pagkatao at sa legasya ng kanyang ina. Ang galit ay dahan-dahang nag-aalab sa kanyang mga ugat, ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha. "Bakit niyo ako hinahanap ngayon?" tanong ni Althea. "Dahil wala na ang iyong ina, at dahil ang iyong lolo, siya ay naghihingalo. Hinahanap niya ang kaisa-isang taong may kakayahang magpapatuloy sa kung ano ang sinimulan ng iyong ina." Sagot ng abogado. Sumakay si Althea sa sasakyan ng abogado. Sa bawat pagtakbo ng sasakyan palayo sa ilalim ng tulay, tila iniiwan na rin niya ang kanyang lumang buhay. Ang gusali ng Race Corporation, isang napakalaking istruktura na gawa sa salamin at bakal, ay tumambad sa kanyang paningin. Ito ang gusaling ipinagmalaki ni Marco na siya ang nagdisenyo. Sa bawat hakbang ni Althea sa lobby, ramdam niya ang kaba. Ngunit kasabay nito ang isang pakiramdam ng pagbabalik sa lugar na dapat ay kanya. Pagdating sa penthouse office, isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang silya, nakatingin sa malawak na tanawin ng syudad. Nang lumingon si Don Teodoro, tumigil ang kanyang paghinga. "Elena?" Bulong ng matanda. "Hindi po ako ang nanay ko, Don Teodoro. Ako si Althea." Malinaw na sagot ng dalaga. Tiningnan ni Don Teodoro ang mga mata ni Althea at doon, nakita niya ang refleksyon ng kanyang anak. Hindi na niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit. Ang mga mata, ang mga kamay. "Ikaw nga ang dugo ng aking dugo. Gusto ko pong malaman ang lahat," sabi ni Althea. "Lahat ng ginawa ni Marco sa kumpanyang ito, gamit ang gawa ng nanay ko." Ang kumpanyang ito, Althea, ay itinayo sa pawis at talino ng iyong ina. Ngunit ang mga taong nakapaligid sa akin ay mga hunyango. Si Marco, ginamit niya ang mga sketch na ninakaw niya noong kayo ay nagsisimula pa lamang. Akala niya ay wala nang makakaalam dahil akala niya ay wala nang natitirang tagapagmana. Isang plano ang nabuo sa isipan ni Althea. Hindi siya magpapakita bilang apo agad-agad. Hindi pa. "Don Teodoro, huwag niyo po munang ibunyag ang pagkatao ko." Mungkahi ni Althea. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad na hindi niya akalaing taglay niya. "Gusto kong pumasok sa kumpanyang ito bilang isang hamak na arkitektong aplikante. Gusto kong makita kung gaano kalalim ang kasinungalingan ng lalaking itinuring kong asawa. Gusto kong masaksihan ang kanyang pagbagsak mula sa loob." Napangiti si Don Teodoro, isang ngiting puno ng pag-asa. "Magagawa mo ba, Althea? Handa ka bang harapin ang taong minsan mo nang minahal sa harap ng mga taong nagtataksil sa atin?" Tumingin si Althea sa refleksyon niya sa salamin ng opisina. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Althea na basang-basa sa ulan at pinalaya sa mansyon. Ang babaeng ito ay may apoy sa kanyang mga mata at talino sa kanyang isipan. "Handa na ako," sagot niya ng may buong katiyakan. Sa oras na yon, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Marco sa kabilang panig ng opisina. Isang tawag mula sa HR. Ng Race Corporation, nagsasabing may isang bagong arkitekto na nakapasa sa kanilang interview. Isang arkitekto na may disenyong mas magaling pa sa kahit ano pang nakita nila. Hindi alam ni Marco na ang bagong arkitekto na yon ay ang taong matagal na niyang kinalimutan. Ang umaga sa Race Corporation ay abala gaya ng dati. Ang bawat empleyado ay nagmamadaling pumasok. Ang ingay ng mga sapatos sa sahig na marmol at ang huni ng mga elevator ay tila isang symphony ng kaguluhan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang babaeng nakasuot ng simpleng puting blusa at maayos na pantalon ang naglalakad patungo sa front desk. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at ang kanyang mga mata
ay hindi nagpapakita ng anumang takot. Siya si Althea. Ngunit sa mata ng mga tao sa loob ng building na ito, siya ay isang bagong aplikante lamang para sa posisyon ng junior architect. Miss, sa ika-12 palapag ang orientation para sa mga bagong hire, sabi ng receptionist nang hindi man lang tumitingin ng maigi sa kanya. Salamat, maikling tugon ni Althea. Ang kanyang boses ay kalmado, matino, at puno ng tiwala sa sarili. Pagpasok niya sa elevator, hindi niya maiwasang mapatingin sa salamin. Dati, ang refleksyon niya ay isang babaeng sunod-sunuran, isang asawang laging nag-aabang sa pag-uwi ng kanyang asawa. Ngayon, ang nakatingin sa kanya ay isang babaeng may malinaw na misyon. Hindi siya narito para sa paghihiganti. Siya ay narito para sa hustisya. Pagdating sa conference room, nagulat ang marami nang makita ang disenyo na dala ni Althea. Ang mga sketch niya ay hindi lamang mga guhit. Ang mga ito ay mga solusyon sa mga problemang matagal nang kinakaharap ng kumpanya sa kanilang mga proyekto. Sino ang gumawa nito? Tanong ng senior architect na si Mr. Gomez. Ang mga linyang ito, ang pagkakaayos ng mga espasyo, nakita ko na ito dati. Ngunit sa mas lumang bersyon, napakahusay. Hindi sumagot si Althea. Alam niyang ang mga disenyong yon ay mga bersyong mas pinaganda ng kanyang ina bago ito pumanaw. Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Marco, kasama si Letty na nakadikit sa kanyang braso, gaya ng isang alahas na ipinaparada. Si Marco ay tila isang hari sa loob ng building. Ang kanyang tingin ay laging nakataas, puno ng kayabangan. Ano ang nangyayari rito? Bakit nagkakagulo? Tanong ni Marco habang tinitingnan ang mga dokumento sa mesa. Sir Marco, tinitingnan po namin ang portfolio ng ating bagong hire. Sagot ni Mr. Gomez. Tignan niyo po ang disenyo, sir. Ito ang magiging solusyon sa problema natin sa structural integrity ng North Wing. Hinalubaybay ni Marco ang mga papel. Ngunit nang makita niya ang mga sketch, biglang nagbago ang kanyang mukha. Namutla siya, at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. Ang mga guhit na yon, ang mga ito ay kamukhang-kamukha ng mga disenyong itinago niya sa kanyang vault. Ang mga disenyong ninakaw niya mula kay Althea. Sino ang gumawa nito? Galit na tanong ni Marco. Lumingon siya sa paligid hanggang sa magtama ang kanyang paningin kay Althea na nakatayo sa isang sulok, nakatalikod ng bahagya. Dahan-dahang humarap si Althea. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Marco. Ako, Marco. Wika niya sa isang malamig at malinaw na boses. Napatigil si Marco. Ang kanyang hininga ay tila nabulunan. Althea! Ano ang ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok sa kumpanyang ito? Sinabihan na kitang huwag na huwag kang lalapit sa buhay ko. Si Letty, na nasa tabi ni Marco, ay humalakhak ng malakas. Oh my God, Marco. Ito ba yung asawa mong pinalayas mo? Bakit siya nandito? Nag-apply na siyang janitor. Kailangan mo ba ng trabaho, Althea? Heto, bigyan kita ng 5 piso pambili ng pagkain. Hindi kumurap si Althea. Hinarap niya si Letty at ngumiti. Isang ngiti na walang halong galit, kundi isang nangiting nakakaawa. Letty, sa susunod na magsasalita ka, siguraduhin mong alam mo ang posisyon mo. Hindi ako narito para maglinis ng sahig. Narito ako para ipakita kung sino sa atin ang tunay na may alam kung paano magpatakbo ng kumpanyang ito. Tumingin si Althea kay Marco. Marco, ang mga disenyong ito ay hindi lamang mga guhit. Ang mga ito ay pruweba. Pruweba ng kung sino ang tunay na arkitekto at kung sino ang magnanakaw ng talino ng iba. Ang buong silid ay napuno ng katahimikan. Ang tensyon ay ramdam na ramdam. Si Marco ay hindi alam kung magagalit ba o matatakot. Sa unang pagkakataon, ang kanyang biktima ay hindi na yumuyuko. Si Althea ay nakatayo ng matuwid, handang harapin ang anumang bagyong darating. Ang reyna ay bumalik na
At ang trono na matagal nang ninakaw ay unti-unti nang binabawi. Ang katahimikan sa loob ng conference room ay tila isang matalim na kutsilyo. Si Marco, na dati ay laging mapangapi, ngayon ay nakatayo na, tila estatwa, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang babaeng itinaboy niya sa gitna ng ulan, ang babaeng itinuring niyang basahan, ay nakatayo ngayon sa harap niya na may dalang talinong hindi matatawaran. Althea, umalis ka rito. Bulong ni Marco, boses na punong-puno ng tensyon. Hindi ito ang lugar mo. Pinapahiya mo ang sarili mo. Tumawa si Letty, ngunit ang tawa niya ay matinis at pilit. Oo nga, Althea. Baka nag-apply ka lang para magnakaw ng mga ideya namin. No? Porket nakikita mo ang mga sketch ni Marco, akala mo ba kaya mo nang gumawa ng ganyan? Huwag kang magpanggap na matalino. Dahan-dahang lumapit si Althea sa mesa kung saan nakalatag ang mga dokumento. Hindi siya tumingin kay Letty. Ang kanyang atensyon ay nasa bawat linya ng sketch na hawak ni Marco. Magnanakaw ng ideya? Letty, ang nakakatawa ay ang taong humahawak ng mga papel na yan ang mismong walang alam kung paano ito nabuo. Hinarap ni Althea si Marco. Marco, bakit hindi mo ipaliwanag sa mga senior architects kung paano mo nakuha ang structural load ng North Wing? O kaya, ipakita mo kung anong software ang ginamit mo para sa piping system na ito. Sigurado akong hindi mo alam dahil hindi ikaw ang gumawa ng mga kalkulasyon. Namutla si Marco. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa pagkakakapit sa mga dokumento hanggang sa magusot ang mga ito. Althea, lumabas ka na bago ko patawagin ang security. Bakit, Marco? Natatakot ka bang malaman ng lahat na ang lahat ng karangalan mo ay galing sa mga notebook na ninakaw mo sa akin? Hamon ni Althea. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin na yumanig sa loob ng silid. Biglang pumasok si Attorney Valeriano sa pinto. Bit-bit ang isang folder. Good morning everyone. Mukhang may mainit na usapan. Sir Marco, gusto sana kitang makausap tungkol sa ilang discrepancies sa iyong huling audit report. At mukhang may bago tayong talent sa ating architectural team. Si Miss Althea. Ang pagdating ng abogado ay nagpabago sa timpla ng paligid. Si Marco, na laging takot sa anumang usaping legal, ay napilitang ilapag ang mga papel. Attorney, Valeriano, ano ang ginagawa niyo rito? Bilang representasyon ng board, narito ako para tiyaking magiging maayos ang proyekto. Tugon ng abogado, sabay tingin kay Althea. At si Miss Althea ang magsisilbing lead consultant para sa North Wing. Siya ang magbabantay sa bawat detalye. Isang lead consultant? Ang asawang tinawag niyang walang silbi, ngayon ay siya nang magiging boss sa proyekto na dapat sana ay magtataas ng kanyang pangalan? Ramdam ni Marco ang pagbabara ng kanyang lalamunan. Si Letty naman, na kanina lang ay nagmamayabang, ay biglang nawala ng imik, ang mukha ay unti-unting nakikitaan ng takot. Habang naglalakad palabas ang mga senior architects, naiwan si Althea sa harap ni Marco. Inayos ni Althea ang kwelyo ng kanyang blusa, ang bawat galaw ay puno ng kagandahan at kapangyarihan. Marco, wika ni Althea nang hindi man lang siya nililingon. Ang maskara mo ay unti-unti nang natutuklap. Hindi mo kailangang magalit sa akin. Kailangan mong mag-alala sa sarili mo. Dahil sa bawat pagkakataong sisikapin mong magtagumpay gamit ang gawa ng iba, mas lalong lalapit ang araw na ang lahat ng itinayo mo ay guguho mismo sa harap mo. Lumabas si Althea ng silid. Iniwan si Marco na nakatayo, nanginginig, at puno ng kaba sa gitna ng kanyang sariling opisina. Sa labas ng pinto, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Althea. Ang paglalaro ay nagsisimula pa lamang. Hindi niya kailangang sumigaw para manalo. Sapat na ang katotohanan na unti-unti niyang ilalantad para sirain ang pekeng mundo ni Marco. Pagkatapos ng tensyonadong pagpupulong, ang buong opisina ay tila isang malaking pugad.
ng mga bubuyog. Ang balita tungkol sa bagong consultant na si Althea ay mabilis na kumalat. Ang mga dati ay yumuyuko kay Marco ay nagsimula ng magbulungan. Ang mga mata nila ay puno ng kuryosidad na may bahid ng pagdududa sa kanilang dating hinahangaang leader. Si Marco, sa loob ng kanyang pribadong opisina, ay parang isang tigre na nakakakulong sa hawla. Pabalik-balik siya sa paglalakad. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Paano nangyari ito? Paano nakapasok si Althea sa kumpanyang ito? Sino ang tumutulong sa kanya? Ang bawat tanong ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang isipan. Hindi maaari. Hindi ko hahayaang sirain niya ang lahat ng pinaghirapan ko. Bulalas ni Marco sa sarili. Agad niyang tinawagan si Letty. Letty, kailangan mong alamin ang lahat tungkol kay Althea. Sino ang mga kasama niya? Saan siya nakatira? Sino ang nagbigay sa kanya ng trabaho? Gamitin mo ang lahat ng koneksyon mo. Utos ni Marco. Ang boses ay puno ng desperasyon. Don't worry, babe. I'm on it. That bitch won't know what hit her. Sagot ni Letty. Ang boses ay puno ng lason. Samantala, si Althea ay nasa kanyang bagong opisina. Isang maliit, ngunit maayos na silid na may tanawin ng syudad. Sa kanyang mesa, nakapatong ang isang tasa ng mainit na kape. Hindi niya iniisip ang mga bulungan. Ang kanyang atensyon ay nasa mga lumang blueprints ng North Wing. Sa bawat pag-aaral niya, mas lalo niyang nakikita ang mga pagkakamali at shortcuts na ginawa ni Marco sa disenyo. Habang nag-iisip, may pumasok na mensahe sa kanyang telepono mula kay Attorney Valeriano. Nasa tamang landas ka, Althea. Hayaan mong ang sarili nilang kasakiman ang maging patibong sa kanila. Kinagabihan, habang si Marco at Letty ay nasa bahay, isang delivery man ang nag-abot ng isang maliit na kahon sa kanila. Walang pangalan ang nagpadala. Dahil sa pag-aakalang isa itong regalo mula sa isang kliyente, binuksan ito ni Letty nang may pananabik. Ngunit ang laman ng kahon ay hindi alahas o mamahaling gamit. Ito ay isang Tupperware na may lamang chicken tinola, ang parehong ulam na niluluto ni Althea nung gabing pinalayas siya. Ngunit ang tinolang ito ay sira na, maasim at amoy panis. Sa ibabaw ng Tupperware, may isang maikling nota. Ang pag-ibig, parang pagkain. Kapag hindi inalagaan, nasisira. Namutla si Marco. Ang amoy ng panis na tinola ay tila isang multo mula sa nakaraan. Ang eksena noong gabing iyon, ang ulan, ang pagmamakaawa ni Althea, ang galit niya, ay bumalik sa kanyang alaala ng buong buo. Isang malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Sino ang nagpadala nito? Si Althea ba? Pinaglalaruan ba niya tayo? Sigaw ni Letty, nandidiri sa amoy ng pagkain. Hindi ko alam, sagot ni Marco. Pero sa kanyang isipan, alam niyang isa lang ang taong gagawa nito. Si Althea ay hindi na lamang isang kaaway sa opisina. Siya ay naging isang anino na sumusunod sa kanya kahit sa kanyang sariling pamamahay. Dahil sa takot, pumasok si Marco sa kanyang silid-aklatan. Binuksan niya ang kanyang vault. Hinahanap ang notebook ni Althea na naglalaman ng mga orihinal na disenyo. Ngunit nang buksan niya ito, isang bagay ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang notebook ay naroon pa, ngunit may isang bagong larawan na nakasingit sa mga pahina. Ito ay isang larawan ni Althea noong sila ay masaya pa, noong sila ay bagong kasal at puno pa ng pangarap. Ang mga mata ni Althea sa larawan ay puno ng pagmamahal at tiwala. Nabitawan ni Marco ang larawan. Paano ito napunta rito? Walang ibang nakakaalam ng kombinasyon ng kanyang vault. Ang kanyang bahay, na dati ay kanyang kaharian, ay hindi naligtas. Nagsimula siyang mag-isip, si Althea ba ay may kakampi sa loob ng kanyang sariling pamamahay? Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Marco. Ang bawat anino sa kanyang silid ay tila nagiging si Althea. Ang bawat tunog ay parang boses ng kanyang dating asawa.
Ang laro ng psikolohikal na digmaan ay nagsisimula pa lamang at si Althea ay nagpapatunay na ang pinakamalakas na sandata ay hindi galit, kundi ang mga alaala na pilit mong itinatago. Ang mga sumunod na linggo sa Race Corporation ay puno ng tensyon. Si Marco, na dating naglalakad na parang hari, ngayon ay palaging balisa. Ang bawat anino ay kanyang pinagdududahan at ang bawat bulungan ay tila isang banta sa kanyang posisyon. Ang mga paalala mula kay Althea, isang tuyong bulaklak sa kanyang mesa, isang awiting paborito nila noon na biglang tumutugtog sa radyo ng opisina, ay unti-unting sumisira sa kanyang kumpiyansa. Sa kabilang banda, si Althea ay naging isang anino sa loob ng kumpanya. Tahimik siyang nagtatrabaho, ngunit ang bawat galaw niya ay may layunin. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang consultant para pag-aralan ang bawat kontrata, bawat resibo at bawat plano na may kinalaman sa proyekto ni Marco. Sa tulong ni Attorney Valeriano, natuklasan niya ang isang malaking anomalya. Si Marco ay gumagamit ng mga substandard na materyales para makatipid at maibulsa ang malaking bahagi ng budget. Ito na ang pagkakataon natin, wika ni Althea habang ipinapakita ang mga dokumento kay Don Teodoro. Ngunit hindi pa sapat ito. Kailangan natin siyang mahuli sa akto. Isang araw, ipinatawag ni Althea ang lahat ng mga department heads para sa isang biglaang pagpupulong. Sa harap ng lahat, ipinakita niya ang isang bagong proposal para sa North Wing, isang mas maganda at mas matipid na disenyo, ngunit nangangailangan ng mas mataas na kalidad ng materyales. Ang proposal na ito ay magbibigay ng mas malaking kita sa kumpanya. Paliwanag ni Althea, ang kanyang boses ay puno ng profesionalismo. Ngunit para maisakatuparan ito, kailangan nating tiyakin na ang bawat sentimo ng budget ay mapupunta sa tamang materyales. Kaya, iminumungkahi ko ang isang transparent bidding process para sa lahat ng suppliers. Namutla si Marco. Ang kanyang secret deal sa isang murang supplier ay malalantad. Hindi maaari. Ang orihinal na plano ay aprobado na ng board. Bakit kailangan nating baguhin? Pagtutol niya. Dahil ang orihinal na plano ay may mga depekto, Sir Marco. Sagot ni Althea ng walang takot. At bilang consultant, tungkulin kong protektahan ang interes ng kumpanya, hindi ang interes ng iisang tao. Ang mga department heads ay nagsimulang magsang-ayunan kay Althea. Ang lohika sa kanyang proposal ay hindi matatawaran. Si Marco ay naiwan sa isang sulok, walang magawa, kundi sumunod. Ngunit sa kanyang isipan, isang desperadong plano ang nabubuo. Sa gabi, sa isang madilim na parking lot, nakipagkita si Marco sa kanyang supplier. Kailangan nating ituloy ang plano. Gumawa ka ng peking mga dokumento. Palabasin mong mataas ang kalidad ng mga materyales mo. Doblehin ko ang bayad sa'yo kapag nanalo tayo sa bidding. Ang hindi nila alam, sa loob ng isang sasakyan sa hindi kalayuan, si Attorney Valeriano ay may hawak na kamera na may long-range lens, kinukunan ang bawat galaw at pag-uusap nila. Samantala, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa lobby ng Race Corporation. Si Doña Imelda, ang ina ni Marco, ay nagpunta roon para humingi ng pera sa kanyang anak. Habang naghihintay, nakita niya ang isang babaeng papalabas ng elevator. Ang babae ay nakasuot ng isang eleganteng corporate attire. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan. Pamilyar ang mukha. Pamilyar ang mga mata. Althea? Nautal na tanong ni Doña Imelda. Lumingon si Althea. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tiningnan niya ang kanyang dating biyenan mula ulo hanggang paa. Ang babaeng tumawag sa kanya na baog at malas. Pasensya na, misis. Nagkakamali yata kayo ng tao. Malamig na sagot ni Althea. Sabay talikod at naglakad palayo. Iniwan si Doña Imelda na tulala at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang bitag ay nakalatag na.
Ang mga ebidensya ay kumpleto na. Ang mga taong dating nangapi sa kanya ay unti-unti nang nalalagay sa sitwasyon kung saan sila mismo ang huhukay ng sarili nilang libingan. Ang kailangan na lang ni Althea ay ang tamang panahon para ilantad ang lahat. Ang gabi ng taunang charity gala ng Race Corporation ay dumating. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay napuno ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Ang mga ilaw mula sa malalaking chandelier ay kumikinang sa mga mamahaling alahas, at ang hangin ay puno ng amoy ng pabango at kapangyarihan. Ito ang gabi kung kailan ia-anunsyo ang nanalong kontraktor para sa pinakamalaking proyekto ng kumpanya, ang North Wing Tower. Si Marco ay dumating na tila isang pelikulang artista. Suot ang isang mamahaling tuxedo. Sa kanyang braso, nakakapit si Letty na ang suot na kumikinang na gown ay halos nakakasilaw sa sobrang dami ng sequins. Sila ang power couple ng gabi, ang sentro ng atensyon. Ang kanilang mga ngiti ay matamis, ngunit sa likod nito ay ang kasiguraduhang sila ang manano. "This is our night, babe," bulong ni Letty kay Marco. Pagkatapos nito, tayo na ang magiging hari at reyna ng real estate. Ngumiti si Marco. Sa kanyang bulsa, hawak niya ang pekeng kontrata na magpapatunay na ang kanyang supplier ang may pinakamataas na kalidad ng materyales. Ang lahat ay nakaayos na. Ang tagumpay ay abot kamay na niya. Habang nagaganap ang kasiyahan, isang anunsyo ang nagpatigil sa lahat. At ngayon, mga kababayan, bigyan natin ng isang masigabong palakpakan ang ating chairman, ang haligi ng Race Corporation, Don Teodoro Reyes, kasama ang kanyang kaisa-isang tagapagmana. Ang lahat ay napatingin sa malaking hagdanan. Bumukas ang pinto sa itaas at lumabas si Don Teodoro, nakangiti. At sa tabi niya, ang isang babaeng nagpatigil sa paghinga ng lahat, lalo na ni Marco, si Althea. Hindi na siya ang simpleng consultant na nakasuot ng blusa at pantalon. Ngayong gabi, siya ay isang reyna. Ang kanyang suot na simpleng itim na gown ay bumagay sa kanyang balat, at ang kanyang buhok ay nakaayos sa paraang nagpapakita ng kanyang magandang mukha. Walang siyang suot na maraming alahas, tanging isang simpleng kwintas na may pendant na korona, ang simbolo ng pamilyang Reyes. Dahan-dahan silang bumaba sa hagdanan. Ang bawat hakbang ni Althea ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng kapayapaan. Ang mga bulungan ay nagsimula. Sino siya? Apo ni Don Teodoro? Hindi ba't siya ang dating asawa ni Marco? Si Marco ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang babaeng itinaboy niya, ang babaeng tinawag niyang pabigat, ay ang nawawalang prinsesa ng imperyong gusto niyang makuha. Si Letty, sa kanyang tabi ay hindi makapaniwala. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng pagmamataas, ngayon ay puno ng inggit at takot. Ang lahat ng kanyang pangarap na maging Mrs. Reyes ay gumuho sa isang iglap. Nang makarating sila sa gitna, kinuha ni Don Teodoro ang mikropono. "Mga kaibigan, ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang dugo ng aking dugo, ang nag-iisang tagapagmana ng lahat at ang aking pinaghirapan, ang aking apo, si Althea Reyes." Isang malakas na palakpakan ang yumanig sa buong ballroom. Si Marco ay nakatayo lamang, hindi makagalaw. Nagtama ang kanilang mga mata ni Althea. Sa mga mata ni Althea, wala siyang nakitang paghihiganti. Ang nakita niya ay awa. Dahil sa sobrang galit at kahihiyan, hindi na napigilan ni Letty ang sarili. Sumugod siya patungo kay Althea. Ang kanyang kamay ay nakataas, handang sampalin ang babaeng sumira sa kanyang mga plano. "How dare you! Magnanakaw ka! Inagaw mo ang dapat ay sa amin ni Marco," sigaw ni Letty. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa mukha ni Althea, dalawang malalaking security guard ang mabilis na humarang sa kanya. Hinawakan nila ang kanyang mga braso, pinipigilan siya sa pagwawala. Tumingin si Althea kay Letty ng may malamig na ekspresyon. "Dahan-dahan lang, Letty.
Hindi pa tayo tapos. Ang mga salitang iyon na binitawan sa gitna ng daan-daang tao ay isang pangako. Isang pangako na ang gabi ay hindi pa tapos. Ang paghuhukom ay magsisimula pa lamang. Ang sigaw ni Letty ay yumanig sa buong bulwagan at ang lahat ng mga mata ay napako sa kanila. Ang mga security guard ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mga braso, ngunit patuloy siyang nagpupumiglas na parang isang hayop na nasukol. Hayaan niyo siya. Mahinahong utos ni Althea. Ang kanyang boses, bagamat hindi malakas, ay may bigat na nagpatigil sa lahat, pati na sa mga guard. Ang katotohanan ang pinakamalakas na tanod. Hindi niya ito kayang saktan. Binitawan ng mga guard si Letty na napasubsob sa sahig dahil sa sarili niyang puwersa. Naiwan siyang nakaluhod, ang kanyang mamahaling gown ay nagusot at ang kanyang perpektong makeup ay unti-unti nang nasisira ng kanyang mga luha ng galit. Si Marco ay nakatayo pa rin, paralisado. Ang kanyang isipan ay pilit na naghahanap ng paraan para makatakas sa bangungot na ito. Ngunit wala siyang makitang labasan. Dahan-dahang kinuha ni Althea ang mikropono mula sa kanyang lolo. Tumingin siya sa daan-daang mukha na nakatingin sa kanya. Mga mukha ng mga investor, mga kasosyo sa negosyo, at mga taong minsan ay hinangaan si Marco. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Althea, ang kanyang tinig ay matatag. Marahil ay nagtataka kayo kung sino. Ako si Althea Reyes, ang anak ni Elena Reyes, ang tunay na henyo sa likod ng mga pundasyon ng kumpanyang ito. Isang senyas ang ibinigay niya sa technical booth. Ang malaking screen sa likod ng entablado, na kanina ay nagpapakita ng logo ng kumpanya, ay biglang nagbago. Lumabas dito ang isang larawan ng isang lumang notebook. Ang mga pahina ay puno ng mga sulat kamay na kalkulasyon at mga orihinal na sketch. Ang nakikita ninyo ay ang obra ng aking ina, patuloy ni Althea. Mga disenyong ginawa niya mula sa kanyang puso at isipan, mga disenyong matagal na panahong itinago. Sunod na lumabas sa screen ang disenyo ng North Wing Tower na isinumite ni Marco. Magkatabi ngayon ang dalawang larawan, ang orihinal na sketch mula sa notebook at ang planong ipinagmamalaki ni Marco. Ang pagkakahawig ay hindi maikakaila. Ang bawat linya, bawat kurba, bawat detalye ay perpektong kopya. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa buong ballroom. "This is absurd!" Biglang sigaw ni Marco. Sa wakas ay nakahanap ng boses. "She's lying!" Isa siyang desperadang dating asawa na gustong sirain ako. Siya ang nagnakaw ng mga ideya ko. Pinakasalan niya ako para lang makuha ang mga plano ko. Ang mga salita ni Marco ay puno ng desperasyon, isang huling pagtatangka na baliktarin ang sitwasyon gamit ang kanyang karaniwang sandata, ang pagsisinungaling. Ngumiti si Althea, isang ngiting malungkot. "Talaga ba, Marco? Kung ikaw ang tunay na may-ari ng disenyong yan, bakit hindi mo ipaliwanag sa ating mga board members ang teorya sa likod ng floating core design na ginamit mo? O marahil, mas madali para sa'yo na ipaliwanag ito?" Muling nag-iba ang laman ng screen. Ngayon, ang ipinapakita ay isang video. Isang malinaw na kuha mula sa isang madilim na parking lot. Naroon si Marco, malinaw na nakikipag-usap sa isang lalaki. "Doblehin ko ang bayad sa'yo." Maririnig ang boses ni Marco sa video. "Siguraduhin mo lang na ang mga pekeng dokumento ay magmumukhang totoo. Walang makakaalam na gumagamit tayo ng mga substandard na materyales." Kung kanina ay bulungan lamang, ngayon ay isang malakas na pagkabigla ang bumalot sa lahat. Ang mga investor ay napatingin kay Marco nang may pandidiri. Ang kanyang pagtataksil ay hindi na lamang personal. Ito ay isang krimen laban sa kumpanya. At sa tiwala ng publiko, si Attorney Valeriano ay umakyat sa entablado. Dala ang isang folder. "Hawak ko ang lahat ng ebidensya. Ang mga pekeng resibo, ang mga bank transfer, at ang testimonya ng supplier na handa nang makipagtulungan sa mga awtoridad."
Gumuho ang mundo ni Marco. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan, lahat ng kanyang pinaghirapan na itinayo sa panloloko ay gumuho sa isang iglap. Napaluhod siya. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa kay Althea. Althea, please, patawarin mo ako. Huwag mong gawin to sa akin. Hindi na siya pinansin ni Althea. Hinarap niya ang mga tao. Ang pagtataksil ay hindi lamang simpleng pagkakamali. Ito ay isang pagpili. Pinili ni Ginoong Marco na sirain ang tiwala, hindi lamang ng kanyang asawa, kundi ng buong kumpanyang ito. At ang bawat pagpili ay may katumbas na kabayaran. Si Letty, na nakita ang pagbagsak ng kanyang gold mine, ay mabilis na tumayo. Lumayo siya kay Marco na para bang meron itong nakakahawang sakit. Wala akong kinalaman dyan. I'm not going down with you, Marco. You're a loser. Sigaw niya bago mabilis na tumakbo palabas ng ballroom. Iniwan ang lalaking minsan niyang tinawag na babe. Tinawag ni Don Teodoro ang mga security. Dalhin niyo si Ginoong Marco sa labas. Ang mga pulis ay naghihintay na sa kanya. Habang kinakaladkad palabas si Marco, ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Althea. Ngunit ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang babaeng kaya niyang saktan. Ito ay isang reyna. Nakatayo sa kanyang trono habang siya ay isang hamak na bilanggo na haharap sa kanyang paghuhukom. Nang tumahimik na ang lahat, muling nagsalita si Althea. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pag-asa. Ngayong gabi, hindi tayo nagdiwang ng isang tagumpay laban sa isang tao. Ipinagdiwang natin ang pagbabalik ng integridad at katotohanan sa Reyes Corporation at sa ngalan ng aking ina, si Elena Reyes, ipinapangako ko. Sisimulan natin muli sa tamang paraan. Makalipas ang 1 taon mula sa gabing iyon ng paghuhukom, ang Reyes Corporation ay nagbago ng anyo. Sa ilalim ng pamumuno ni Althea, ang kumpanya ay hindi na lamang kilala sa mga matatayog na gusali nito, kundi sa puso nito para sa mga tao. Ang mga proyektong dati ay nakatuon lamang sa tubo ay napalitan ng mga proyektong may layuning panlipunan. Ang pinakamalaking proyekto ni Althea ay ang Elena's Haven, isang komunidad ng mga abot-kayang pabahay na itinayo sa isang lupain na dating tambakan ng basura. Ngunit hindi ito ordinaryong housing project. Ang bawat bahay ay may disenyong nagbibigay dangal sa mga nakatira at ang buong komunidad ay napapalibutan ng mga parke at mga pader na puno ng sining. Sa araw ng inaugurasyon, bumalik si Althea sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, sa ilalim ng tulay. Ang dating madilim at mabahong lugar ay isa na ngayong makulay na espasyo. Ang mga pader na pinintahan niya ng chalk noon ay permanenteng mural na ngayon na gawa ng mga batang tinuruan niya. Nakita niya si Junjun, ang batang binigyan niya ng tinapay. Hindi na ito nakatira sa kalsada. Kasama na ito ng iba pang mga bata sa isang maliit na paaralan na itinayo ni Althea sa loob ng Elena's Haven. Ate Althea, masayang bati ng bata, sabay yakap sa kanyang binti. Salamat po, dahil sa inyo, may bahay na kami at nakakapag-aral na ako. Ngumiti si Althea, isang nangiting totoo at puno ng kaligayahan. Hindi dahil sa akin, Junjun, dahil iyan sa inyo, dahil hindi kayo sumuko sa pangarap ninyo. Habang naglalakad si Althea sa bagong komunidad, napansin niya ang isang pamilyar na mukha, si Attorney Valeriano, na ngayon ay hindi na lamang abogado niya, kundi isang tapat na kaibigan at tagapayo. Ang iyong ina ay siguradong ipinagmamalaki ka. Wika ng matandang abogado. Sana nga po, sagot ni Althea. Ang lahat ng ito ay para sa kanya. Sa gitna ng kasiyahan, may isang babaeng lumapit kay Althea. Payat, gusgusin, at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning, si Doña Imelda. Hindi na siya ang matapobreng ginang na nanlalait. Ang pagkakakulong ni Marco at ang pagkawala ng lahat ng kanilang yaman ay nag-iwan sa kanya ng wala. Althea, mahinang tawag niya. Patawad! Tiningnan ni Althea ang babae. Ang galit na dati niyang naramdaman ay matagal nang nawala. Ang nakikita na lang niya
ay isang taong nagkamali at ngayon ay nagdurusa. Pinatawad na po kita, sagot ni Althea. Hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Hindi na nagtagal si Doña Imelda. Tumalikod ito at naglakad palayo. Dala ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Bago matapos ang araw, nagpunta si Althea sa isang pawn shop. Inilabas niya mula sa kanyang pitaka ang isang bagay na matagal na niyang itinago, ang kanyang lumang wedding ring. Ang simbolo ng isang pag-ibig na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Ibinigay niya ito sa may-ari ng pawn shop. Ang perang nakuha niya ay hindi niya inilagay sa kanyang bulsa. Dumiretso siya sa isang art supply store at bumili ng maraming kahon ng pintura at canvas. Ibinigay niya ang mga ito sa community center ng Elena's Haven para sa mga susunod na artist. Nakangiting sabi niya sa mga bata. Habang papalubog ang araw, umupo si Althea sa isang bench sa parke. Pinanood niya ang mga batang naglalaro, ang mga pamilyang masayang naglalakad. Ang mga sugat sa kanyang puso ay hindi pa tuluyang naghihilom, ngunit hindi na ito sariwa. Ang mga peklat ay naroon pa, ngunit ang mga ito ay nagsisilbing paalala, hindi ng sakit, kundi ng kanyang katatagan. Naramdaman niyang may umupo sa tabi niya. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking may hawak na 2 tasa ng kape, si Attorney Valeriano. Ang isang reyna ay hindi kailangang magkaroon ng korona, wika ng abogado. Ang tunay na korona ay ang pagmamahal ng mga taong tinulungan mo. Tumingin si Althea sa papalubog na araw. Payapa, malaya. At sa wakas, buo. 5 taon na ang lumipas. Nakatayo si Althea sa balkonahe ng community center sa gitna ng Elena's Haven. Mula rito, tanaw niya ang isang mundong ibang-iba sa kanyang pinanggalingan. Ang mga bahay ay nakatayo ng may dignidad, ang mga pader ay buhay na buhay sa sining ng mga kabataan, at ang hangin ay puno ng tunog ng tawanan at pag-asa. Hindi na ito ang madilim na ilalim ng tulay o ang malamig na mansyon ng kasinungalingan. Ito ang kanyang kaharian. Lumapit sa kanya si Attorney Valeriano. May dalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang kanyang buhok ay mas maputi na ngayon, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talas pa rin ng dati. Nakatanggap ako ng liham mula sa bilangguan. Mahinang sabi ng abogado. Hindi inaprubahan ang parol ni Marco. Sinabi niyang gusto ka raw niyang makausap para humingi ng tawad. Tumingin si Althea sa malayo. Pinanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong komunidad. Hindi siya nakaramdam ng galit. Hindi rin siya nakaramdam ng saya. Ang naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan.